Hi! Hi po! Hi po sa lahat, mga guys. Today, welcome back po again sa aking vlog. Okay? Before tayo mag-aaral ng sayan, kilala muna natin si Sir Ibrahim Pailon. Yes, siya ang ating topic. Okay? Makinig ang lahat, yung mga girls. Mga girls, mag-iingat kayo Ulit-ulit yung sinasabi sa inyo sa vlog ko na bawal po tayo magtiwala sa online. Okay? Mga guys, bawal po tayo mananalig sa online at isa pa, bawal po tayo magmahal sa online. Mga girls dyan mga single mom na mahilig sa gwapo doon sa online pero hindi nila alam kapag pumatol sa inyo yung mga sobrang gwapo na parang Korea ang mukha, mga gwapo na parang artista huwag kayong umasa na yan ay real. No, that is fake. Scammer yan, mamimira yan sa inyo tandaan nyo yan itong ni Sir Ibrahim, ang kanyang niya fake account nagkahalo ang mga sindikato magkunwari na gusto mo ng package, padalhan kita, huwag yung tanggapin huwag, kasi puso at heart nyo ang hindi heart at saka kidney ang kapalit ikidnapin kayo. Sige kayo mga boys, mga girls, huwag kayong magtiwala sa online lalo na po na yung mga magpapanggap na sila, manguto sila magkukunwari na opportunity daw, pero pag sin mo ng pera wala na, binablock ka na sa opportunity na yun magpapanggap lang yun na sweet yun ang mga chat nila, sweet, pero huwag kayong magpatintal sa sweet na chat dahil hindi totoo yan inuuto lang kayo nun. Okay? Lalo na, ate, pwede ba mag-share kami ng opportunity? Ganun. Huwag yung huwag yung reply yan. Kasi yan, mga scammer yung iba yan. Nagkahalo ang mga scammer. Okay? Bawal po tayo mag-sin ng pira na hindi natin kilalahan, na hindi natin sure Huwag kayong magtiwala sa video call dahil may fake video call. Okay? Ay hindi, nakipag video call man yan sa akin. May fake video call. Mag-iingat kahit naman na video call kayo, nag-video call kayo may fake video call Ang mga video call na yun ay mga live yan. Kinuha sa mga scammer. Ini-edit nila na para gawing pang-scam. Edit video call mga single mom. Huwag kayong timtikiman Huwag kayong mga ambisyusa Hindi tayo mag-ambisyusa sa online Sa personal na tayo. Yung lalaking na tutuhuin tayo. Hindi po sa online dahil po napakadelikado, mamatay kayo, sige kayo Kung hindi kayo mamatay ubos ang pira nyo. And then, pag ubos ng pera, ayan, nagsashot sa mga original. Tapos, yung mga original na yun ay hindi alam na na-scam ka pala sa picture nila. Tapos, yung original ang pagsisihan mo. Sisihin mo ang sarili mo dahil nagtiwala ka sa online na hindi mo alam kung ano yun. Tandaan nyo bawal magtiwala sa online boys and girls. Please.
Ngayon, mag-aaral tayo ng science, okay? Ha? Mga guys, patunayan ko po sa inyo. Igigits ko po sa inyo, ha? Para naman maka-appreciate kayo na ano yung mga bagay-bagay. Okay? Ha? Para maintindihan nyo ba? Para mapasok sa yung mga utak ba? Ha? Dahil wala na kayong gits. Wala kayong ano ba sa mga bagay-bagay. Para bang nabuhay lang kayo na parang walang utak. Yes. Ha? Why? Why ko to nasabi? Dahil pati bato, buhangin, lupa, tubig, wala kayong alam kung ano yan. Ha? Kaya ko nasabi yun. Ha? Pati ang rainbow, hindi nyo alam kung sino yan. Walang alam, even the scientists. Ha? Scientists, learning my science because you don't know everything inside of earth. I don't know why. Ha? Gumagawa ka lang ng robot. But not all scientists, okay? Not all. Ha? Wala kayong gits. Kaya tayo ngayon ay napahamak ang ating mga land. Ha? Why? Dahil abusado tayo. Ha? Mga guys, abusado tayo at nadamay ang hindi gumagawa ng kabalastugan, yung mga inosente na matay. Huwag kayong umiyak ha, namatay yung kamag-anak ninyo ha. Dahil sa tsunami ha. Do not cry because you are happy in heaven with our Father, Lord God. Crying yourself. Ha? Paano yan maligtas sa kabilang buhay? Dahil buhay tayo. Ha? Habang tayo nabubuhay, nakabilang ang ating mga buklay. Yung tandaan nyo ha, itong tandaan nyo ha, kapag kayo ay mamamatay sa lindol o ano pa yung mga trahedya na bumagsak sa lupa, landslide, tsunami, o mga building na bumagsak, na biniak ng lindol. Kapag mabagsakan kayo dyan at tapos namatay kayo, huwag kayong mag-alala ha, ligtas ka sa kabilang buhay. Ha? Patawarin kayo ng mga dakilang Diyos. Yun lang napahamak. Yun lang namatay sa landslide, natabunan ng mga lupa. Yung bang namatay ba sa trahedya ng tsunami na hindi sinasadya ang kamatayan niya. Ang nagpatay nun, si Mahal na Rimbo. It means, kapag si Mahal na Rimbo ang nagpatay sa iyo, na hindi sinasadya ni Mahal na Rimbo dahil, ayan, abusado na ang lahat. Ikaw ay ligtas. Ha? Matulog ka lang sa katawan mo ng 3 araw. Pagising mo, pero mag-antay ka lang ng 3 buwan. Lakbay-lakbay ka muna pero hindi ka paparusahan. Pagdating ng 3 buwan, bubuksan ang pinto ng kawanangan patungong karian ni amang dakilang Diyos. Ha? Kahit pa na gaano pa kalaki ang iyong kasalanan kapag ikaw ay matamaan ng lindol, namatay ka sa lindol, namatay ka sa mga trahedya na binagsak ni Mahal na Rimbo dito sa lupa. Pag namatay ka, ligtas ka. Hindi ka napapasahan sa kabilang buhay. Hindi. Dahil po, ang kamatayan mo ay pinatay ng kalikasan ang iyong buhay. So it means, tapos na ang iyong parusa. Lalamunin ng kalikasan. Iligtas ka sa kabilang buhay. Wala kang kasalanan. Ha? Why? Dahil pinaparusahan ka na, pinatay ka na ng kalikasan eh. Ba't ka naman paparusahan sa kabilang buhay? No. Yun lang naiwan. Yung namatay sa sakit, yung bang nagpatayan, yung bang nagira, manda yan sa kabilang buhay ng nagira, ha? Hindi kayo makatakas. Ha?
Makinig kayo sa akin ha, yung namatay ang mga pamilya ninyo ha, Vietnamese, do not crying ha, do not crying that because your family is dead ha, no, crying yourself, okay, because don't worry, because they are happy now with our Father Lord God, they are safe ha. Do not crying ha, na namatay yung mga pamilya ninyo ha. No, ligtas yan sa kabilang buhay. Kahit gaano pa yan kalaki kasalanan, kapag pinatay ng kalikasan inyong buhay, ligtas ka na sa kabilang buhay. Wala kang kasalanan. Katotohanan, pinakaswerte kang tao pag pinatay ka ng kalikasan nang hindi sinasadya ng mga tao ng sakit. Ha? Kung pinatay ka ng kalikasan, napakaswerte mong kaluluwa. Why? Direct sa heaven. Direct kaya mong dakilang Diyos, ligtas. Hindi ka na paparusahan kahit kurit pa na, isang kurit pa, ganun. Masaya ka forever na walang katapusan ang saya. Sa paraiso ka na. Kaya ha, huwag kayong umiyak ha, yung mga pamilya ha na namatayan ha, huwag kayong umiyak ha. Iyakan yung sarili nyo dahil buhay kayo, buhay tayo. Nagbibilang ang ating dahil hindi tayo namatay sa trahedya. Delikado yung namatay lang sa gira. Ha? Kaya huwag kayong umiyak ha? Ha? Huwag kayong umiyak. Iyakan nyo ang sarili nyo. Dahil sila, yung namatay, ligtas. Happy na ngayon sa kabilang buhay. Dahil wala silang, kahit kurit pa ng mga dakilang Diyos, no, wala. Kung mamatay ka lang sa landslide, basta mga trahedya na bumagsak sa lupa, mga tsunami, pag mamatay ka nun. Pero huwag kang magpakamatay ha? Huwag kang magpakamatay. Nakikita yan sa booklet na gusto mong magpakamatay para mabura yung kasalanan. No, ha? Pinatay mo sarili mo. Yung hindi nila sinasadya. Yun lang. Pero inisip mo na, hala, magpakamatay na lang ako kasi malaking kasalanan ko. Maligtas daw kapag pinatay ng kalikasan. Sige na lang, bahala na, hindi na ako tumakbo. Magpakamatay na lang ako. Subukan. Subukan yung ganun ha. Subukan yung ganun ha. Ha, nakikita ko sa booklet ha, pinatay yung sarili niyo ha. Hindi po tumalab. Ha? Dahil kita yan sa booklet na, ba't ka tumalon? Alam mo naman na maraming idea na makatakas ka. Bakit ka hinayaan mo sarili mo na napakamatay ka? Nagpakamatay ka. Pinatay mo sarili mo. O di paparusahan ka pa rin kahit naman na, why? Dahil hindi ka tumakbo. Nagpakamatay ka. Hinayaan mo na bumagsak ang mga malaking building o mga humampas na tubig sa iyong katawan para mamatay ka sa kalikasan. No. Pinatay mo sarili mo ha. Sinadya mo eh. Kapag nakita mo na may idea pa na makatakas ka, ayan, tumakas ka, huwag mo patayin sarili mo ha. Hindi ba ibig sabihin na nagsabi ako na ligtas? Yung hindi nila sinasadya. Yung bang natamaan ng landslide na nandun sila sa loob ng bahay, hindi nila alam na may landslide pa pala bumagsak sa kanila. Yun. Pero yung sinadya mo, lumapit ka sa landslide para mamatay ka, ha? Iba na yan ha? Kita yun sa book life ha? Pagkamatay kayo ha? Iba na yan. Huwag kayong ha? Now, makinig ang lahat ha? Mag-start na tayo sa ating science ha. Igigits ko po sa inyo ha. Tandaan nyo ha, at subukan ninyo ito sa inyong bahay ha. Makinig ang lahat, okay ha? Dahil dito napahamak ang ating mga blood, okay ha. Mga guys, listen to me. Everybody will learn again this water. Iba na naman to ha, igigits ko lang ito, pero binablog ko na ito kung ano tong water. But, iba ang ating
topic nito sa tubig. Okay? Mga guys, makinig ang lahat. Not all na ang tubig na kung kahit saan siya nilagay, kapag example, kapag ang tubig ay nakalagay sa baso ng ilang araw, ito ay hindi siya lumikha ng isda, kundi lumikha siya ng uod, waya-waya. Alam niyo po guys, lahat ng bagay ay magkatulad ng tao. Kung mamatay man ang tao, pati rin ang tubig mamamatay din. Ha? Igigits ha? Scientist, listen to me. Okay? Ha? Kung mamamatay man ang tao, mga hayop, pati ang tubig. Why ko sinasabi ito? Dahil, look at me, ha? Look at me, everybody watching me, okay? Dahil dito na pahamak ang ating world. So ngayon, mga guys, makinig ang lahat. Subukan natin kung talaga bang ang tubig ay lumikha ng isda. Igigits natin. Okay? Gamitin ang utak, ha? Gamitin. Wag nabuhay lang kayo na walang gamit ng utak, ha? Nabuhay lang kayo ng gaya-gaya, ha? Walang reality, ha? Use your brain, ha? Anong gamit ng utak natin na hindi natin gagamitin ito? Okay? So, ngayon, mga guys, ha? Kahit naman mga bubo tayo, alam natin. Okay? Bakit mahigit pa tayo sa bubo? Hindi natin alam. Why? Dahil napahamak. Ngayon, dahil sa higit pa tayo sa bubo, ayan, napahamak na. So, ngayon, mga guys, makinig ang lahat. Okay? So, ngayon, mga guys, kapag ang tubig ay nakasilid ng baso, makinig kayo sa akin, ha? So, ngayon, dahil sa nakasilid siya ng baso at hindi natin iniinom ito, nakalimutan natin siyang ininom. Dahil, example, silid natin siya ng baso, pero nakalimutan natin siyang iniinom. So, nag-stocking siya ang tubig na ito, pero wala pa siyang uod. Alam niyo po guys, kapag ang tubig sa baso ay may lumulutang na uod, it means ang tubig ay patay na. Bawal ito iinumin dahil bakterya na ang tubig. Dapat kapag ang tubig ay nakasilid ng baso, huwag niyo pong antayan ng 2 araw, 1 araw. Iinumin niyo kaagad. Huwag niyo antayin na 1 araw kasi mamatay yan. Okay? Mga guys, lalo na may sakit. Bawal ang may sakit na naka-stock ang tubig sa mga baril or sa baso ng ilang araw. Bawal po uminom ang may sakit dahil mas lalong magsakit yan. Mas lalong lumala ang sakit. Okay? Alamin, Alamin ang ating science, dahil ito, importante ito para sa ating mga life, sa ating mga health. Okay? So ngayon mga guys, ang tubig, kapag ito ay nakababad, naka-stock sa baril or sa mga baldi or sa baso, pagka hindi natin siya galawin, dumaan na lang ang 2 araw, 3 araw, 4 na araw, 6 na araw, nakababad pa rin siya sa tubig. Hindi, nakababad ay naka-stock pala siya sa baso or sa mga baldi, sa mga baril. Pag nakita ninyo na may lumalangoy na uod, huwag niyong iinumin, gawin lang yung laba. Alisin yung mga uod. Pwede na natin na ilaba. Huwag iinumin, no. Dahil magkaroon tayo ng bakterya sa ating katawan at magkakasakit tayo. Dahil ang mga bakterya, example, may uod na, matagal na tubig na naka-stocking, naka-stock sa baso. Tapos iniinom na natin kahit walang uod, patay na yan. Okay? Wag pong
iinumin ha, pag matagal na to, ilang araw na dito. Sabi mga guys, makinig ang lahat ha. Kung ang tubig naka-stuck sa mga baldi or sa mga baril, yan ay hindi dapat iinumin ng tao. Okay? Bawal na bawal. Dahil ang mga tubig na yan ay patay na. Okay? Huwag iinumin. Okay? Example, itong tubig na to, naka-stuck na. Example, 3 araw na to sa baso or 2 araw or 1 araw. Ang tubig ay ating ililipat sa kabilang baso. Gawin niyo ito sa bahay ninyo ha, para mag-gets ninyo kung saan nagagaling ang isda. So ngayon, nilipat na natin ang ilang araw na tubig. Okay? Tapos, ayan, wala na siyang tubig kasi nilipat natin sa isang baso. Makinig kayo sa akin ha? Tapos, hawakan ninyo. Huwag niyo munang hugasan. Hawakan natin. Kapag siya ay madulas. Madulas siya. Bakit ito madulas? Hawakan niyo na. Magsilid kayo ng tubig. Antayin niyo yan ng 3 araw, 2 araw. Antayin niyo. Tapos, ilipat ninyo ang pagdating ng 3 araw, ilipat niyo ang tubig sa kabilang baso. At tapos, hawakan ninyo to. Huwag isa muna niyong hawakan. Huwag po ninyo muna pong hugasan. Hawakan niyo muna. Ganun. Tingnan ninyo. Di ba madulas? Madulas ang baso kapag hindi siya hugasan. Pero ang tubig nito, patay na. Tapos nilipat natin diyan. Tapos, kapag aamuyin mo ang baso, mabahong isda. Bahong anghit sa Bisaya. Bahong isda. Tapos hawakan mo, madulas. Bakit? Tapos punta ka sa dagat or punta ka sa ilog. Manakip ka ng isda. Kapag madakip mo ang isda or mamimingwit ka ng isda, subukan natin sa ating science. Science ito. Dapat natin subukan. Kung talaga ang isda ay nilika ng tubig. Yes, nilika talaga ng tubig. So ngayon mga guys, kapag tayo ay mamimingwit, hawakan natin ang isda. Ang isda na fresh, nabuhay pa siya na ating nadakip, siya ay madulas. At kapag amuyin mo ang madulas na yun na hinawakan mo ang isda, amuhin mo ang kamay mo, di ba magkatulad sa hinawakan mo sa baso? Mabahong isda din. Tingnan mo, kapag makababad ito ang tubig sa baso, tapos ililipat mo muna, hawakan mo muna, amuyin mo, mabahong isda, amoy ng isda. Tapos ganun mo, mabahong isda. Yes, mabahong isda. Mga guys, kahit naman walang isda. But, kapag hinayaan lang dito ang tubig sa baso ng ilang araw, hindi siya lumika ng isda. Why? Dahil kapag ang tubig ay naka-stuck sa mga bagay-bagay na hindi sa lupa, siya ay hindi lumika ng isda. Why? Mamamatay siya. Why? Dahil mamamatay talaga siya kapag hindi siya sa lupa. Kapag ang tubig ay nasa lupa ito. Yung sa lupa lang na mataba na lupa. Kapag ang tubig ay nasa lupa, dumadaloy, or example, river, mga sapa, siya ay lumika ng mga isda, mga ulang, mga kahit anong klaseng isda, any kind of fish. Kapag nasa lupa lang ang tubig, wala naka-stuck sa baril, wala naka-stuck sa baso. Dahil kapag maka-stuck ito ang tubig, siya ay patay na. Hindi siya lumika ng isda, kundi lumika siya ng waya-waya, uod. Ito'y hindi po pwedeng inumin na may sakit. Dahil kapag uminom kayo,
mas lalong lumalala ang inyong sakit. Kapag may waywaya na, bawal po ha? Kapag ang tubig ay nasa tubig ng mga palay. Yes, sa tubig ng mga palay, sa lupa ba? Sa mga putik. Kapag ang isda ay nakababad nun, lumika siya ng mga tilapia, lumika siya ng mga haluan, kung sa Bisaya. Ang mga haluan at saka mga tilapia, sila ay nilikha sa tubig na madumi. Ang haluan at saka tilapia, bawal siya kainin ng mga may sakit. Dahil mas lalong lumala ang inyong mga sakit dahil po ang mga haluan or mga ito, yung dinakip lang lamang ninyo sa sa tubig ng palay at saka tubig ng imburnal. Bawal ipakain sa may sakit dahil ang mga isda na yan ay may bakterya. Puno-puno ng bakterya. So, bawal siya kainin sa may sakit. Mas lalong malala ang mga sakit ninyo kapag kumain kayo nitong isdang ito. At saka, basta yung nasa tubig ng palay, yung mga madumi. Dahil po kung saan man nakalagay ang tubig sa lupa, kahit naman po sobrang dumi ng lupa na yan, lumilika pa rin yan. Kahit marami yung mga tai, lumika pa rin yan ng isda. Yes, lumika yan ng isda. Huwag kayong kumain yan, dahil mamatay kayo. Delikado na may sakit na kumain ng ito o haluan o basta yung nakatira, yung bang isda nasa imburnal ba, yung daluyan ng dumi, bawal sa kainin dahil bakterya siya, nakakalason siya sa ating health. Hindi siya healthy na isda. The fish is not health. Hindi siya healthy na isda. Bawal sa kainin sa may sakit. Dahil mas lalong lumala ang sakit ng tao kapag kumain sa isda na nasa palay lang at saka imburnal sa mga kanal. Itong tandaan ninyo bawal kumain sa mga isdang mga yan. Lalo na may sakit, mas lalong lumala ang sakit ninyo. Tandaan ninyo ang science kong ito ay kaligtasan ng ating buhay. Hindi lang buhay, kaluluwa. At lalo na sa ating planetang Earth. Ang science ay health ng ating mga light. Mga guys, any kind life animals at humans. Makinig kayo sa akin kapag ang tubig ay nasa ilog or sa dagat na dumadaloy or yung ilog ba na dumadaloy lang siya palagi, yan ay malinis, yan ang ating kakainin. But hindi siya malinis ngayon dahil tinampakan natin mga basura, mga tae. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na kahit naman sobrang dumi kahit po puro tae na yung nasa tubig, lumika pa rin ng isda. Tapos kinuha ng mga tao at kinain. Ayan, nakasakit. Kaya nga hindi tayo maabutan ng 100. Patay tayo sa sakit. Why? Dahil laso na ang ating kinakain. Naintindihan yung tubig na ito? Ipasok nyo sa isip at pag-iwasan ang mga tubig na matagal nang naka-stack sa ating mga baril. Bawal iinumin lalo na po na ang tubig na sa baso. Mga guys, bawal maka-stack ito sa baso. Okay lang sana na nasa freeze ito, sa refrigerator, okay. Dahil hindi mamatay dahil sa sobrang lamig. But kapag hindi siya nakalagay sa freezer, sa refrigerator, huwag niyong iinumin dahil nakakalaso na sa ating health.
nakakapatay na. Nakakalala ng sakit kung may sakit tayo. Tandaan ninyo, ha? Bawal po tayo uminom ng tubig na galing sa kanal. Ay hindi, yes. Bawal po tayo kumain ng mga isda pa na nasa kanal sa imburnal, bakterya. Kung may sakit tayong tinatago, mas lalong lumala. Mamatay tayo, mga guys. Dahil laso na ang isda ngayon. Kahit pa man ngayon sa dagat at ilog, laso na po. Dahil tinampakan natin mga dumi. Maglinis tayo sa dagat at ilog, Yan ang gusto ng ating manakilang Diyos para ligtas ang ating kalikasan. At hindi lang ligtas, pati ang ating buhay. Ang science ay health ng ating life. Dapat nating pag-aralan at pagsundin kung anong nasa loob ng libro, kung real lang ito. Okay? Alam niyo po guys, nagagalit si Amang Dakilang Diyos sa akin. Nakatingin si Amang Dakilang Diyos, lumalabas ang kanyang mata. Sa ganun. At habang nakalabas ang mata ni Amang Dakilang Diyos, tinawag niya ako, Rosan, ano ang nangyayari sa land? Ano ang nangyayari? Bakit? Puro tubig na ito. Anong ginagawa mo sa iyong misyon? Bakit puro natutubig? Ba't maraming namamatay, maraming nagpila dito? Ano ang nangyayari sa land? Ang sabi ko, ayan ama, paano kasi? Habang naman pag-iba ang planeta ama, habang naman sira na ang planeta, papasabog na, sila din nagplano na magira. Unahan na sila ama, bahala sila dyan na lumalangoy sila dyan sa tubig, at least hindi magira. Dahil ama, kapag hindi yan gawin, magira yung mga yan, dahil nagpaplano silang lahat na magira. Ang sabi ng mga dakilang Diyos, ayusin mo ang iyong misyon dahil puro tubig na ito, Rosan. Tanggalin mo ang tubig. Sabi ko, hayaan na lang yan, ama. Para man po magtanda yung mga yan. Dahil magira yan, ama, kapag walang tubig. Buti nga sa kanila na may tubig ang kanilang kapaligiran. Hindi pa sila magira. Busy sila mag-rescue. Hindi sila magira noon, ama. Kapag walang tubig, ama, sa kanilang lugar, sigurado ako, ama, na sila ay magira-gira sila dahil nagready sila na magira. Sige, gira kayo. Gigirahin kayo ni Mahal na Rainbow. Sige. Nagalit na si Amang Dakilang Diyos sa akin. Ano daw nangyayari dito? Sa planeta dito. Tinitingnan niya, Rosan, anong ginagawa mo sa mission mo? Bakit? Puro tubig na. Ba't lumalangoy na mga kapatid mo? Ano nangyayari dyan sa lupa? Ayan ama, pasaway kasi. May balak sila atang magira, ama. Kaya po inunahan na sila ng tubig. Buti nga sa kanila na tubig na para hindi sila magira. Dahil po ama, sigurado ko po ama, na kapag walang tubig ang kanilang lugar, sigurado po magira yung mga yan, ama, magira sila. Nag-usap-usap sila, nag-ready na sila ng mga bomba, mga baril. Nag-ready na sila mga ano nila, mga pangpasabog, ama, para sa dagat. Para magira sila, ayan. Dapat tubig ang kanilang lugar para hindi sila magira, busy silang rescue. Kapag pigilan niyo yan, huwag kayong magira, para po bumalik sa dati ang ating mga lupa. Para po walang tubig na, walang tsunami. Huwag po magira kasi kapag magbalak-balak pa kayo na magira, hayaan ang tubig dyan, bahala na kayo dyan, lumalangoy kayo dyan sa tubig. O bahala na din ako na lumalangoy din ako. Langoy tayo lahat. Why? Kasi magira kayo Magira kayo kapag walang tubig. So, may tubig pa para busy kayo. Hindi kayo magplano magira. Alam ko, kapag wala ng tubig, magira na naman kayo. Magbalak-balak kayo. Ngayon, ang ibang mga countries, nag-ready sila. Humanda na sila. Sige, gira kayo, Wala kayong respeto,
babae ako ha. Respetuin niyo ako ha. Dito ha. Nagagalit na si among dakilang Diyos